Good news o bad news? Pero syempre, sa mga nagmamahal at sumusuporta para kay former Senator Bong Revilla, magandang balita po ito lalong-lalo na sa kanyang pamilya sapagkat sa araw po na ito, si Bong Revilla ay pansamantala po munang lalaya matapos pong magpiyansa ng 1 milyong piso kaugnay po ng kanyang kinakaharap na non-bailable offense or no bail recommended offense. At sa parte naman ng mga kritiko niya, mukhang malungkot na balita po ito. Kung ako po tatanungin ninyo, wala po akong pakialam kung siya po'y nakapagpiyansa o mananatili sa loob ng kulungan sapagkat ang nais ko po katotohanan. At still, ini-enjoy naman po nitong si former Senator Revilla yung kanyang karapatan to be presumed innocent until proven guilty beyond reasonable doubt. Ika nga. Kaya sa akin mga tol, hindi ako apektado po dito. Wag po tayo masyadong mag-emote ngayon na walang katarungan. No? Hindi pa po tapos ang laban. At ako'y naniniwala sa korte. No? Kung ano po ang sinabi ng korte sa panahon na ito, pinaniniwalaan ko po yan. Kung sinasabi ng korte na mukhang mahina ang ebidensya laban kay Bong Revilla, kaya po siya pinayagang magpiyansa, karapatan po nila yon sapagkat sila po yung nakakakita ng mga bagay-bagay na hindi po natin nakikita. Pero, hindi naman po unanimous ang desisyon na yan. Dahil meron pong isang huwes ang tumutol at naniniwala siya na dapat tingnan yung skema o yung kaparaanan sa mga di umano'y pagplander ng pondo ng bayan. Puntahan po natin ito pong balita mga tol. Ayon po sa balita ng News 5 kani-kanina lamang, makakapagpiyansa si Revilla. Pinagbigyan ng Sandigan Bayan 3rd Division ang bail application ni dating Senador Bong Revilla para sa kasong malversation through falsification of public documents kaugnay ng umano'y ghost flood control projects sa Pandi, Bulacan. The court resolves to grant the bail application for failure of the prosecution to establish strong evidence of guilt. Kaya dito naka-score si Revilla laban sa ombudsman. Kasi ang prosecutor po dito, ombudsman eh. No? Hindi naman pinagbigyan ng bail application ng kanyang kapwa-akusadong sina Bryce Hernandez, JP Mendoza, RJ Dumasig, Emelita Huwat, Juanito Mendoza, at Cristina Pineda. Okay? Puntahan natin mismo yung partikular ng balita po na ito. Di Sandigan Bayan, 3rd Division, ngayong pong July 31 ay pinagbigyan ng kahilingang makapagpiyansa ni dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. na may kaugnayan po sa di umano'y irregularidad sa flood control project sa Bulacan. Ang korte ay nakita na sumablay, hindi po napatunayan ng prosecution na malakas po ang kanilang ebidensya para po sa guilt na tinatawag sa ikinasong charge or ikinasong malversation through falsification of public documents. Nahirapan ako magtagalog dito mga tol. It ordered Revilla's provisional release. Inutos ng korte na pansamantalang palayain si Revilla matapos po ang pagpiyansa ng halagang 1 milyong piso. Maliban na lamang kung siya po ay meron pa pong ibang kinakaharap na kaso. Subalit, hindi po pinagbigyan ng piyansa nina Bryce Erickson Diaz Hernandez, JP De Leon Mendoza, RJ Salvador Domasig, Emelita Capistrano Huwat, Juanito Coronel Mendoza, and Cristina May del Rosario Pineda dahil malakas daw po ang mga ebidensya para sa kanilang guilt. Ngayon, ano pa ba yung nakalagay dito? Nakauna na palang pinayagan na magpiyansa si former Senator Revilla ng halagang 90,000 pesos. Sa 4th Division naman, kaugnay naman po ng separate case of graft, na ang halaga ay 92.8 million pesos. Ganun pa rin po sa parehas na lugar, Pandi, Bulacan.
Pakinggan natin yung naging kaganapan kanina dito po sa Sandigan Bayan 3rd Division habang pinoproseso ang bail application or hindi, ang release na nitong si Bong Revilla. Pero yan ay sa korte pa lamang. Kaya ibabalik pa po siya sa BJMP at ipoproseso din po doon bago finally marirelease po siya pansamantala while trial is ongoing. Pakinggan po natin ang report ng Rappler. Pagpiyansa ni former Senator Bong Revilla in relation to his flood control corruption case. Ngayong araw po, Friday, July 31, ay inilabas ng Sandigan Bayan 3rd Division ang resolusyon nito para po doon sa bail petition ni former Senator Bong Revilla in relation to the 92.8 million. Ganito kasi yan mga tol No, hindi po yan sa laki ng halagang di umano'y ninakaw. Hindi po bilyon no to yellow pigs. Hindi po bilyon ang ninakaw di umano. Ang amount pong involved dito ay 92.8 million pesos. At hindi po yon sa laki ng halaga kung hindi sa lakas po ng ebidensya. Tandaan po natin, ang lahat po ng akusado ay may karapatan pong magpiyansa. Isang mandatory saka isang discretionary. Ang mga mandatory ay mga paglabag sa batas na ang kaparusahan ay hindi po reklusyon perpetua nor life imprisonment. Pero kapag ang kaparusahan ay yung binanggit nating dalawa, katulad dito kay Bong Revilla, reklusyon perpetua, meron pong kondisyon na sineset para po either payagan o hindi payagan ang piyansa. Ano po yung inaalam ng korte? Siyempre, pag nag-file po ng aplikasyon for bail ang akusado, ang burden of proof mapupunta sa prosecution. Kailangan nilang patunayan na malakas ang ebidensya laban po doon sa akusado para sa kanyang pagkakasala. No? Yung evidence of guilt. Yun po kasi yung particular na requirement sa ating konstitusyon. No? Ang bail ay inaalaw except for those offenses na ang penalty ay life imprisonment or reclusion perpetua and when the evidence of guilt is strong. Wala po itong pinagkaiba kay Bong Navarro nung siya po ay nakasuhan ng panggagahasa. 'Di ba? Nag-file po siya ng application for bail. Ang kaparusahan po noon ay reclusion perpetua at hindi rin po na-establish ng prosecution na malakas ang ebidensya laban sa kanya, kaya po siya pinayagan ng korte at eventually nakalaya na dismiss ang kaso. Ngayon, hindi ko sinasabing ganun ang mangyayari kay former Senator Revilla, no, dito kay Bong. Ang punto lang natin dito, sa ngayon, natalo po ang prosecution dahil hindi nila na-establish na malakas ang guilt laban kay Revilla. Ganun lang po kasimple yon. Pero hindi pa po tapos yan. No? Hindi naman ibig sabihin na yung mga ebidensya of guilt, of strong evidence of guilt dito ay automatic, yun na yung kalalabasan ng kinakaharap na kaso nitong si Revilla. Pero sa ating mga napanood na nalaman ng mga pangyayari, most likely mataas ang porsyento na kapag nakapagpiyansa ang isang akusado dahil nga hindi malakas ang ebidensya kinalaunan, na-acquit po ito. 'Di ba? Di ako nagkamali sa una pa lamang na tinalakay po natin ito nung siya'y unang sumuko, nung siya'y unang sampahan ng reklamo at makulong. Kung natatandaan po ninyo sa ating live streaming, nagtataka ko bakit naging napakabilis ng sistema ng pagkakaso kay Bong Revilla. Ayokong pagduduhan ng ombudsman dahil magkaibigan sila ni Bong Revilla, pero sabi ko nga may tiwala ako kay Ombudsman Boyeng Remulla, perhaps talagang kinulang no sa paningin ng huwes. Kasi hindi po ito unanimous Mas lamang yung bumoto para po ibigay ang pansamantalang paglaya dito kay Bong Revilla. Na flood control project sa Pandi sa Bulacan. Ito pong si Revilla ay umaharap sa dalawang kaso, graft o katiwalian at malversation o hindi tamang paghawak ng kaban ng bayan. Siya po ay sinampahan ng mga kaso ng ombudsman noong January at sa same month, in January 2026, siya rin po ay nakasuhan at siya rin po ay nakulong doon po sa Payatas sa New Quezon City Jail, ang designated na Naalala niyo yung sona ng ating Pangulo?
'Di ba? Binati siya ni Congresswoman Lani Mercado, in-approach siya ni Pangulong Bongbong Marcos at nagbeso-beso sila, no? Sana hindi gawa ng kwento 'yon ng mga kritiko ng ating pangulo, pero 'yun ay normal lamang sapagkat unang-una magkumare, no? Magkumare po, hindi ko sinasabing inumpluwensyahan ni Pangulong Bongbong Marcos kasi ako'y naniniwala sa korte, no? At hindi nakikialam si Pangulo sa affair ng korte. Nabanggit ko lamang kasi may mga DDS ngayon nagagawan po yan ng kwento, pero unahan na natin na alangan naman hindi magpansinan yung dalawa. Wala naman silang personal na galit sa isa't isa. Magkumare. Si Pangulong Bongbong Marcos, inaanak niya ang anak nitong si Bong Revilla sa kasal. No? Kaya yung mga gagawa-gawa ng kwento dyan ng mga DDS, siguraduhin nyo lang na hindi na naman kayo nagpapakalat ng fake news. Ang pag-aproba ng paglaya na ito pansamantala kay Bong Revilla ay purely decision po ito ng korte. Wala pong kaugnayan yan sa anumang influence meron ang ehekutibo. Kulungan para doon sa mga akusado sa flood control corruption cases. Ngayong araw ang July 31 matapos ang ilang buwan ng paghihiring at paggugunam-gunam ng mga justices o mga husgado ng Sandigan Bayan 3rd Division ay pinayagan yung kanyang kahilingan na siya ay makapagpiyansa. Yung dalawang kaso po kasi ni Revilla, yung Graph ay bailable. Kaya po pagkahuli sa kanya noong January, nagpiyansa na po siya ngayon doon. Ngayon, yung malversation po o hindi tamang paghawak ng kaba ng bayan ang naging dahilan para siya ay makulong sa payatas dahil iyon po ay non-bailable. Ngayon, ang kaso po ay non-bailable, kailangan gumawa pa, magsagawa ng hearing ang korte pagkatapos mag-file ng petition for bail ng isang akusado. In general po kasi, ang piyansa, ang bail o pagpapiyansa is a matter of right. Pero nagiging privilege po yan o hindi yan nagiging right kapag non-bailable ang offense mo. Kapag non-bailable po, usually ito po yung mga mabibigat na kaso. Katulad po ng malversation at plunder, and that's what happened with Senator Bong Revilla. He had to file a petition for bail para po yun ang dininig ng korte, nagpakita ng ebidensya ang prosecution. I-qualify natin yung sinabi ng reporter kasi hindi porket malversation no bail recommended kagad. Magkaiba po yung plunder sa malversation. Ang plunder automatic. Pagka ikaw ay nakasuhan ng plunder, hindi mo na kailangang i-qualify. Bakit natin sinasabing dapat i-qualify? Kasi may mga malversation na ang amount involved hindi po ganun kalaki ang halaga at yun po ay meron pong piyansa. Nagiging non-bailable ang malversation o public funds kung hindi ako nagkakamali kapag ang halagang involved ay hindi po bababa ng 8 milyong piso. No? I-try kong hanapin kasi matagal na ako hindi nakakapagturo kaya hindi na ako updated. Kaya po, ang pinaghiringan po doon o ang pinag-uusapan po doon ay kung may sapat ba na ebidensya ang prosecution to prove that the evidence of guilt is strong. Again, hindi pa po iyon para tingnan kung guilty siya o hindi. Ang kailangan ng i-assess dito sa mga hearing para sa petition for bail ay i-hear kung yung evidence of guilt po ba is strong o malakas. Kung hindi po malakas, papayagan ang kanyang bail. At yun po ang nangyari dito sa Sandigan Bayan 3rd Division. Nakita po ng... Okay, nagkamali nga ako. Ayon po sa amendment ng Article 217 ng Revised Penal Code, Republic Act 10951, ang halaga ay 8.8 million pesos. Kasi ang nabanggit ko ay 8 milyong piso lamang. No? Kapag exceeding 8.8 million pesos ang halaga na malburst, ang prescribed penalty na po doon ay reclusion perpetua. Kaya no bail recommended. Balik po tayo dito. 3rd Division ng mga justices ng Sandigan Bayan 3rd Division na hindi sapat ang ebidensya laban kay Revilla para hindi malakas ebidensya laban sa kanya, kaya pinayagan siyang magpiyasa. Sa mga oras na po na ito, nandiyan na po siya sa loob ng courtroom ng Sandigan Bayan 3rd Division. Dumating po siya, ilang minuto lamang ang nakalilipas. Kasama niya po ang kanyang may bahay na si Congressman Lani Mercado, dati rin pong artista katulad niya. At ganun din po, nakita natin sa loob yung ilang mga kaanak ni former Senator Revilla, and nakita rin po natin ang kanyang abogado
na si Attorney Isaiah Asuncion dahil nga po dalawa lang ang kaso niya at pinayagan na siya mag-bail dito sa malversation sa oras na ma-process niya ang kanyang piyansa po dito sa 3rd Division ay makawawala na po siya at palalabasin na siya ng korte pansamantala. Again, I clarify lang po, ang sistema po dito sa piyansa na to ay pansamantala lang po itong kalayaan niya at hindi ibig sabihin ito na absuelto na siya sa kanyang kaso. Isa sa mga latest video na nakita ko ngayon dito sa social media ay ito mga tol. Yan o. Panoorin natin. Senator. Sir. How are you, sir? How are you? Sir. Papalabas na si Revilla kanina. Kasi sa ngayon, siguro nasa Quezon City Jail na itong si Revilla para naman iproseso yung temporary release from the custody of BJMP. No? Kulang na po yung BJM natin. Naging JM na lang. Si Jinggoy at saka si Marcoleta ang natira. Saka siyempre si Defensor. Balik tayo dito sa report ng Rappler. Dahil ang piyansa po ay pansamantalang kalayaan. In English, provisional liberty. But that doesn't mean na absuelto na siya. In fact, pansamantala siyang makalaya, kasama niya na yung pamilya niya, pero kailangan niya pa rin umattend ng mga hearings para po dito sa kaso niyang malversation and graft. May mga konting... Alam nyo mga tol, binoto ko si Bong Revilla but hindi ko naman siya dinidepensa ngayon. May nakita lang ako na isang komento na bigyan natin ng katwiran. Not to defend Bong Revilla, pero kung ano yung fact. Ano? Sabi kasi ni Mike Cruz, tatakas na yan at nakalaya siya. Hay, ano ba yan? Di ako naniniwalang tatakas si Bong Revilla. Kasi hinarap niya nga ito, sumuko nga siya eh. How much more ngayon meron po siyang temporary liberty. 'Di ba? Ang posibilidad na tumakas kapag nahatulan na siya habang malaya pa siya. 'Di ba? Ganun 'yun eh. Kasi ang posible na rito matapos siyang mag-trial kapag matunugan niya na, matagal pa naman 'yon, na sa paghuhusga ng korte ay makukonvict siya, baka di na magpakita. Pero matagal pa yon. Sa ngayon, hindi ko muna iniisip yon mga tol. Kasi ang nangyayari kapag ganyan po yung mindset natin, nawawalan tayo ng tiwala sa hustisya. Ang hustisya ba para sa atin ay pabor lang pagka sa atin? Pagka ang hustisya ba tinitingnan natin na okay kapag pabor lang para sa atin? 'Di ba? May hustisya rin naman para sa mga akusado. Kaya nga, balansihin po natin lagi yung ating isipan. Tayo naghahanap ng pananagutan katotohanan. Again, pinapaliwanag nga dito ng Rappler Reporter, hindi pa po ito tapos. Provisional liberty, pansamantalang kalayaan pa lamang po ito. Kung meron man tayong dapat sisihin dito, sa ngayon ang ombudsman, yung prosecution department nila, they failed to establish the strong evidence, no? Na for the guilt dito kay Revilla. Pero hindi ibig sabihin nun lalaya siya, hindi ibig sabihin nun higit sa lahat tatakas siya. Kasi common sense mga tol. Kung wala ring selective justice dito, pasensya na kayo makmak. Wala dito, maraming magagalit sa akin. Hindi kayo mag-agree kasi kung ano ang tama at dapat doon ako naninindigan eh. Hindi ko kayo ipiplease dito mga tol. Sinasabi ko lamang sa inyo yung totoo. Usaping batas po ito, kahit hindi ko abogado, pero usaping legal, usaping batas po ito. Pero lahat ng sinasabi ko dito, ordinary opinion. Ang punto kasi natin, may karapatan din ng akusado. At yan ay stated sa mismong saligang batas po natin. 'Di ba? Kung titingnan niyo po doon, nakalagay doon ang rights of the accused. Tapos nakalagay din sa criminal procedure ang rights of the accused. One of the part of those rights of the accused is to be presumed innocent until proven otherwise. No? Karapatan din na makapagpiyansa. At yun ay ginrant ng korte. Ngayon, bakit hindi yan selective justice? Walang selective justice sa punto na ito. Ang problema dito, may kakayahan si Bong Revilla. Kasi kahit mahirap, parehas lang naman ang batas. Ang problema kapag mahirap,
walang kakayahan kumuha ng abogado. Hindi po selective ang bagay na yon. Tandaan po natin yon mga tol. Oh, magkaiba tayo ng opinion ngayon dito, no? Pero ganun talaga eh. Ipinapaliwanag ko lang namang sa inyo na ang nangyayari kasi pagka ganyan ang mindset natin, wag na tayong at all magtiwala sa hustisya. Di ba? Kapag ka nakulong si na Marcoleta, tuwang-tuwa tayo. Kapag ka may lumaya, magagalit tayo. Ipinakulong ng korte si Rodante Marcoleta, tuwang-tuwa tayo. Tapos ngayon, pansamantalang binigyan ng kalayaan si Revilla, magagalit tayo. Hindi ganon para sa akin ang hustisya. No? Anyway, tuloy po tayo sa pakikinig po dito. Movements lang dito sa Sandigan Bayan. Kanina kasi sinabi sa atin na baka magpa-interview, baka magbigay ng panayam itong kampo ni former Senator Revilla. Kanina pagdating niya, trinay natin siyang kausapin, hinga ng panayam, hinga ng panig, pero hindi siya sumagot. Ganun din ang kanyang may bahay. Sa mga oras na ito, kasalukuyan siyang nakaupo doon sa loob ng courtroom. Nasa bandang unahan siya. Nasa likod niya yung kanyang asawa na si Lani Mercado. Tapos sa likod niya yung mga escort nila na mga tauhan ng Bureau of... Nire-respeto ko naman opinion mo, Makmak eh. Pinapangatwiranan ko lang kasi nagko-comment ka dyan. This is a discourse. Paniwalaan mo yung gusto mong paniwalaan. Pinapaliwanag ko lamang din sa mga manonood natin that this is not selective justice. Kung gusto mong paniwalaan na selective justice yan, paniwalaan mo. Pero nandito ako, nagsasalita ako sa harapan eh. I do not agree with your opinion. Diba? Ganun lang naman yun. That is your opinion, but I do not agree with your opinion. It's okay to disagree. Ganun lang naman yun eh. Diba? Agree, ika nga. Agree to disagree. No more, no less. Agree to disagree. Opinion mo yan, paniniwala mo yan, paniwalaan mo. Opinion ko to, sinasabi ko sa harapan ng publiko, paniwalaan nila. Kung gusto nilang paniwalaan, tama kayo, mali ako, mali kayo, tama ako. Ganun lang naman yun eh. Jail Management and Penology. Kung ito pong si Revilla ay pinayagan makapagpiyansa para sa kanyang malversation case, hindi po pinayagan magpiyansa yung mga kasama niyang mga akusado dito sa pangunayan ng mga engineers mula sa Department of Public Works and Highways 1st District Engineering Office. Kasama po dyan sila Bryce Hernandez, sila JP Mendoza, sila RJ Domasig. Ang naging explanation ng korte dyan ay kung kay Revilla ay mahina ang ebidensya, doon sa ibang mga akusadong kasama niya ay malakas. Ang sistema kasi dito, nakita na may skema o may scheme para kumuha ng pera doon sa proyekto ng sa Pandi, Bulacan na proyekto ng DPWH. Ngayon, ang siste ay hindi daw nakita na directly linked doon si Revilla. Pero alam niyo po, hindi unanimous ang naging desisyon ng third division. In fact, lahat yung unanimous yung tatlong justices, si Justice Miranda, si Justice Moreno, lahat sila, yung tatlo ay... Sabi ni Nanay Survivor, Nobel kay Marcoleta, plunder yun. Pag nag-file po ng application for bail si Marcoleta at hindi po ma-establish ng ombudsman that the evidence of guilt is strong, makakalaya din po siya sa pansamantala. Ganun po yun mga tol. No? At walang selective justice doon. Again, Makmak, that is your opinion, pero sa akin, nagsasalita ako sa harapan ng camera, nabasa ko yung comment mo, I disagree. No? Pero hindi naman ibig sabihin ng binabastos ko yung opinion mo. Don't say na respect your opinion. No? Hindi ko naman dinisrespect ang opinion mo. I do not agree with your opinion. Ganun lang naman yon. And you do not agree with mine. No? Agree to disagree. Ganun lang kasimple yun. Unanimous sila sa pag-deny ng bail doon sa mga DPWH officials, pero hindi sila unanimous pagdating kay Revilla. Sa tatlong justices, tanging si Justice Carl Miranda lang, Associate Justice at Chair. Kasi sa totoo lang mga tol, no? Binoto ko si Revilla eh. Naniwala ako kay Pangulong Bongbong Marcos eh. Sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, yung mga naging kaso niya before political lang yun. Tatandaan nyo noon yun? During election, pinangampanya niya si Bong Revilla. Tapos kakampi ni PBBM, binoto ko siya. Kaya ako hoping ako na hindi ako magkamali sana. Hindi ako nagkamali kay Bong Revilla. Kaya kung mapapawalang sala dito si Bong Revilla, sa totoo lang to be honest with you, kung mapapawalang sala siya base sa mga ebidensya, masaya ako doon. Dahil hindi ako nagkamali sa pagboto sa kanya. Kung mapapatunayan at makokonvict siya dyan,
nagkamali ako. O, di ba? Ganun lang naman yun eh. Perhaps di nyo binoto si Bong Revilla. Ako kasi inaamin ko, binoto ko siya eh. Pero inaamin kong nagkamali ako sa pagboto sa kanya kung mapapatunayan ngayon dito na may kasalanan siya. Again, wala akong pakialam dyan kung siya'y nakalaya sa ngayon. Ang punto natin dito, katotohanan sa huli. Malaman natin kung may kasalanan ba siya o wala base sa mga ebidensya, hindi dahil sa mga opinion po natin. Person ng 3rd Division ang bumoto na huwag bigyan ng piyansa itong si Revilla. Kung yung dalawa naniniwala na hindi malakas sa ebidensya laban kay Revilla, na outvote itong si Miranda, pero kay Miranda naniniwala siya na dapat tingnan daw kung paano nagwo-work itong eskema sa loob ng DPWH, particularly yung konsepto ng pagpoproponent, yung konsepto ng paghingi ng allocation. The mere fact daw na napondohan itong proyekto nito sa pamamagitan ni Revilla through the National Budget Office or doon sa paggawa ni Revilla, pag-ensure niya na mapondohan itong proyekto na to, that connects him to the kalakaran system na tinatawag ni Miranda dito sa kaso ni Revilla. Pansamantala muna ibibigay namin ang camera dito, itututok namin siya sa loob ng courtroom para makita nyo po yung mga movements. Manatili po nakatutok dito po sa aming live feed. Yan. This is our camera, this is your eyes sa loob po ng Sana naging maliwanag sa atin yan, ano? Si Bong Revilla, hindi pa po siya pinapawalang sala. Na-enjoy niya lang ngayon yung kanyang karapatan na pansamantalang lumaya dahil yun ang naging desisyon ng korte. Walang kinalaman si Pangulong Bongbong Marcos dyan. Walang kinalaman ang sinuman. Desisyon po yan ng korte at kailangan po nating igalang. Kung marunong tayong rumispeto sa pagpapakulong kina Marcoleta, kay Jingo Estrada, kay Mike Defensor at iba pa, at yung hindi pagpapalaya kina Bryce Hernandez, JP Mendoza at iba pang mga co-accused niya, irespeto din natin yung binigay ng korte dito kay Bong Revilla, no? Malayo pa ang laban na ito, mga tol. Malayo pa ang laban. Hindi pa rin natin masasabi kung siya ba'y mapapawalang sala dito sa huli. Nakadepende yan sa ombudsman, prosecution, kung papaano nila i-establish ang kasalanan ni Bong Revilla nang walang halong pag-aalinlangan. Pero sa ngayon, nakapuntos siya. At itong piyansa, napakaliit na halaga lang nito, 1 million pesos para sa kanya. Diba? Pero sa punto ng pagtakas, di ako naniniwalang tatakas ito. No? Si Bong Revilla, hinarap niya yan eh. Sumuko siya, di siya katulad ni Bato de la Rosa. Hinarap niya, ikinusa niyang isuko ang sarili niya, hindi siya nagpa-aresto sa bahay niya, hindi siya katulad ni na Marcoleta na sinerve pa yung warrant of arrest sa Senado kay Jingo Estrada, ganun din. Si Bong Revilla, gabi, with his family, pumunta sa krame at doon isinuko ang sarili. May voluntary surrender pa nga itong factor kung sakasakaling makukunbik ito eh. At alam nyo ba kung ano ang maaaring maging consequences ng voluntary surrender? Mitigating circumstances yon na pwedeng magpababa ng penalty sa sino mang nag-voluntary surrender. Kaya napakahalaga ng bagay na yon. Kaya sa parte nila Mike Defensor, nina Marcoleta, Jingo Estrada, dapat hindi paniwalaan ng publiko na sila'y voluntarily nag-surrender sapagkat sila po'y inaresto. Si Bong Revilla, hindi po ito inaresto. Siya po ay nag-voluntary surrender dahil dinala niya mismo. Ano ba? Dinala niya mismo sa karami ang kanyang sarili para sumuko. Ano ba ang tinitingnan ng batas o ng pagkakataon kung bakit kinukonsidera ang voluntary surrender? Kasi nakakatulong po ito sa Estado para po hindi na gumastos pa sa pagpapaaresto sa isang taong humaharap sa paglabag sa batas. Ganun lang po yun. No? Ngayon, balik tayo. Gaano kaya katagal ang aabutin ng laban na ito kay Bong Revilla? Baka taon po ito. Baka tapos na po ang panunungkulan ni Pangulong Bongbong Marcos. Hindi pa tapos ang kaso dito kay Bong Revilla. Kasi bakit? Kahit mahatulan siya sa 2027 or first and second quarter of 2028, meron pa naman siyang pag-apila
na pwede niyang gawin sa korte. Pero kung sakaling ganun ang mangyari, kung mahatulan siya, hindi na po siya papayagang magpiyansa. Kasi yung kanyang kaparusahan ay reklusyon perpetua. No? Dito lamang siya papayagan sapagkat discretionary, pero doon po sa Korte Suprema, kung sakasakaling umabot doon yon, hindi na po siya papayagan magpiyansa considering na yung penalty, again, ay reklusyon perpetua. Hanggang dito na lamang muna mga tol. Proceed tayo sa raffle, 2 mananalo. At bilisan na natin at ako'y nagugutom. Ang unang mananalo, Susie de Guzman. Susie de Guzman, panalo po kayo ng 500 pesos. Mag-comment po kayo, ay mag-send po kayo ng message sa Top 1 Merch. Tapos, next ay Virgilio G. Bundalian. Virgilio G. Bundalian. Nanalo po kayo ng 500 pesos. Mag-comment lamang, mag-send po kayo ng message sa Top 1 Merch para po maklaim ninyo ang inyong premyo. I-send nyo po yung screenshot. At syempre, dapat parehas ang pangalan ninyo. O hanggang dito na lamang. Lagi po nating tandaan kung ano po ang tama at dapat, doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now, mga tol.